Hi! So, tatalakayin natin sa tutorial video na to ang tungkol sa isa sa pinakasikat na word problem na kung tawagin natin ay distance problem. So, itong item na to, i-consider natin siya as item number 1. Points A and B are 70 kilometers apart on a highway. So, sabihin natin ito ang point A, pagkatapos ito ang point B. 70 kilometers ito, yung distance nila. A car starts from A. So, nandito si car A. Another car starts from B at the same time. So, dito naman yung car B. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are their speeds? So, kapag nag-travel sila ng same direction, sabihin natin papuntang kanan. Magmi-meet daw sila ng 7 hours. Samantalang kapag magmi-meet lang sila, kapag towards each other ang direction nila, magmi-meet sila in just 1 hour. So, paano kaya natin i-interpret into mathematical equation tong statement na to? Mapapansin natin na kapag the same direction sila, magmi-meet sila. Yung letter A at saka letter B na cars. Magmi-meet sila. Ibig sabihin, mas mabilis itong car A kesa sa car B. So, kapag mas mabilis yung car A at car B, may differences sa speed nila. So, sabihin natin na ang speed ni car A ay letter A. Pagkatapos, dahil may difference sa speed nila, minus B equals kung ano man yung distance nila. 70 kilometers. 70 kilometers over time. In 7 hours kasi magmi-meet sila. So ngayon, bakit nga ba naging ganito ito? Bakit ganito itong equation na to? Kasi sinunod lang natin yung formula na speed equals to distance over time. Itong formula na to, napaka-significant na ito para sa distance problem. Ito ang speed natin, merong difference sa speed ng dalawang cars. Pagkatapos, yung distance nilang dalawa initially ay 70 kilometers. Samantalang, ang time na magmi-meet sila ay 7 hours. Ngayon, meron tayong dalawang unknowns dito. Itong letter A at letter B. Paano kaya natin mag-get rid yung ganyang equation? So, meron pa tayong ikalawang statement dito. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. So, kapag towards each other, kapag si letter A, pa-approach siya kay letter B, magmi-meet sila somewhere dito. So, ibig sabihin, since nagta-travel sila towards each other at nagmi-meet sila at some point, yung distance nila merong na-cover. Yung speed nila merong na-cover na distance eventually. So, ibig sabihin, merong sum ng speed dito. So, sum ng speed nilang dalawa ay equal siya sa 70 kilometers. Pagkatapos, magmi-meet silang dalawa in 1 hour. Ngayon, i-consider natin tong isang equation as equation 1, pagkatapos itong pangalawa naman as equation 2. Ngayon, i-simplify natin silang dalawa. So, pwede na natin paggamitan ng either substitution method or elimination method itong systems of equations. So, ngayon, ipag-add natin yung equation 1 at equation 2. A plus A equals 2A. Pagkatapos, negative B plus B equals 0 na yan. So, nag-cancel out na eventually yung dalawang B natin. Equals, eto, mag-cancel out lang yan, kaya naging 10 kilometers per hour na yan. So, 10 plus 70 kilometers per hour ay 80. 80 kilometers per hour. Ngayon, para mahanap natin tong letter A, divide lang natin both sides by 2.
So, ang speed ng car A ay equal siya sa 40 kilometers per hour. Ngayon, paano naman kaya natin mahanap yung speed ng car B natin? Pwede tayong pumili sa either equation 1 or equation 2. Sa case na to, mas mabuting piliin na natin tong equation 1. So, sa equation 1, kapag i-substitute natin tong letter A equals to 40 minus B equals 10. So, kapag inilipat na natin tong 40 dito sa kabila, magiging dito na natin isulat sa negative B equals to 10 minus 40. Negative B equals negative 30. So, B equals to 30 kilometers per hour. So, ito ang mga sagot natin. Ang car A natin, meron siyang speed na 40 kilometers per hour at ang car B natin merong speed na 30 kilometers per hour. I-consider naman natin to as item number 2. Vince traveled 300 km by train and 200 km by taxi. It took him 5 hours and 30 minutes. But if he travels 260 km by train and 240 km by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of train and taxi. So, meron siyang dalawang means ng pagsasakyan or pagbabiyahe. Ang unang means niya ay 300 km sa tren at saka 200 km sa taxi. Kapag ganun yung means niya, ang total time niya ay 5 hours and 30 minutes. So, gagamitin ulit natin tong formula na speed equals to distance over time. So, para makuha natin yung total time, i-cross multiply na lamang natin to. Kaya ang mangyayari ay time equals to distance over speed. So, ngayon, ilalet lang natin yung speed niya kapag nakasakay siya sa tren as x. So, let x be the speed of train. Samantalang kapag nakasakay siya sa taxi, i-assign natin siya sa variable na letter y. So, speed of taxi. Kapag ito ang means niya, 300 kilometers sa tren tapos 200 kilometers by taxi, ang total time ay 5 hours and 30 minutes. So, isusulat natin dito ang pag-plot nitong formula na to. Ang distance ay 300 kilometers over speed. Ang speed ng train natin doon ay letter x. Plus, distance na trinavel ng taxi ay 200 kilometers. So, i-plot natin siya sa formula na to. Sa numerator ay ang distance na 200 over speed na letter y. So, since time itong formula na kinuha natin, based dito sa minanipulate na equation natin, 5 hours and 30 minutes. Paano nga ba i-convert itong 5 hours and 30 minutes into decimals? So, 5.5 yan. So, 5.5 hours. Kapag gusto natin siyang i-convert into fraction, isulat lang natin na 5.5 over 1. Pagkatapos, ilipat lang natin to sa right side para maging whole number siya. Pagkatapos, kung ilan man yung nilipat natin, ganon din kadami idadagdag nating 0 sa denominator. Ngayon, meron tayong 55 over 10. Divisible silang pareho by 5. So, divide natin both sides by 5 equals 11 over 2. So, 11 over 2 dito sa right-hand side. So, para di natin makalimutan or di tayo maguluhan, itong 11 over 2 ay
5.5 hours lang yan. Ngayon, meron tayong dalawang unknowns dito. Itong x at saka y. Paano kaya natin masosolve ang bawat isa dyan? Huwag natin kalilimutan na meron pa tayong isa pang statement dito. But if he travels 260 kilometers by train and 240 kilometers by taxi, he takes 6 minutes longer. So, ibig sabihin, ang total time niya dyan ngayon ay 5 hours and 36 minutes na. So, paano kaya yun i-convert into decimal? 5 hours and 36 minutes. Pwede natin isulat na lang tong 5 hours. Pero ito, paano kaya natin to isusulat in terms of hours? So, mag-scratch lang tayo dito ng conversion. 36 minutes times 1 hour over, sa isang 1 hour, meron tayong 60 minutes. Cancel out na natin tong minutes. So, meron tayong 36 over 60. So, para ma-convert natin to into fraction, isimplify muna natin to. Parehong divisible by 12. So, 36 divided by 12 equals 3 over 5. So, meron tayong 5 and 3/5. Kung kanina, 5 and 1/2, ngayon 5 and 3/5. Ngayon, paano kaya isulat itong 3/5 in decimal form? Ang conversion lang yan, equal lang siya sa 0.6. So, nung ito ang means niya, ibig sabihin, ang time na tinake niya ay 5.6 hours. So, ang 5.6 hours, kapag i-convert natin into fraction, ay 5.6 over 1. Lipat natin para maging whole number, pagkatapos 10. Pareho silang divisible by 2. So, ibig sabihin, 56 divided by 2 equals 28 over 5. So, 28 over 5 dito sa right-hand side nito. Ang total time niya. 28 over 5 equals 260 ang distance niya kapag tren ang ginamit niya. Plus 240 kapag taxi ang ginamit. Over y. Ngayon, paano kaya masosolve itong equation na to? So, ilalet natin yung letter u equals to 1 over x at saka letter v equals 1 over y. So, ngayon magkakaroon tayo ng bagong equation na 300 u plus 200 v equals 11 over 2. Base yan dito sa unang equation natin. So, pagkatapos, dito naman sa pangalawa, meron tayong 260 u plus 240 v equals 28 over 5. Isulat natin dito sa right-hand side, 28 over 5. Ngayon, meron na tayong dalawang equation dito. O kung tawagin natin ay systems of equations. Pwede nating paggamitan uli ito ng substitution method or elimination method. Sa case natin, sa video na to, gagamit tayo ng elimination method. So, ang gusto kong i-eliminate sa case na to ay itong letter V. So, paano nga ba kaya? Gagawa tayo ng paraan na makapag-multiply tayo ng something dito sa equation 2 such that magiging kapag in-add natin sa 200V, magiging 0 yan. So, mag-solve na lang tayo ng scratch dito. 240 times, kung ano man yung number na yon equals 200. So, 240 divide, cancel na yan. So, A equals, cancel out yung 0. So,
pareho silang divisible by 4. So 20 divided by 4 equals 5 over 6. Ibig sabihin, itong number na to, ang i-multiply natin sa equation 2 para matanggal natin tong letter V natin. So, subukan natin. Multiply natin both sides by negative 5 over 6. Kahit dito na rin sa isang side. So, 5 over 6 dito, negative. Negative 5 over 6 times 260 equals, so, kahit mamaya na lang yan dito sa scratch, 5 over 6 times 260. Ito ay divisible by 2, so 133. So 130 times 5 equals 0, 15, 5, 6. So 650. Negative 650 U. Negative 5 over 6 times 240V. So equals negative 200 yan. 200V equals, ito naman, magka-cancel out lang tong 5. So eventually, naging 28 over 6 itong right hand side. Kopyahin na lang natin tong equation 1 dito sa ibaba. 300U plus 200V equals to 11 over 2. Ngayon, ipag-add na natin tong dalawang system of equation. So, actually, meron tayong 3 na natira doon kanina. So, 650 over 3 pala dapat tong 56 times 260. So, over 3 dapat to. So, kapag isusubtract natin yan, para na rin tayo nag-subtract ng 900 over 3 minus 650 over 3. Kapag ginawa natin yan, meron tayong 250 over 3 U. So, cancel out na to. Equals, ang LCD na itong dalawang to ay 6. 6 divided by 6, 1 times 28 ay negative 28. Plus 6 divided by 2, 3, 33. Kasi times 11. Ngayon, isimplify na natin to. Meron tayong 250 over 3 U equals negative 28 plus 33 equals positive 5 over 6. Ngayon, multiply natin both sides by 200 by 3 over 250 rather. By 3 over 250. Ngayon, magka-cancel out lang tong numerator at saka denominator na itong right hand side kasi divisible lang silang pareho ng number 5. So, 250 divided by 5 equals 50. 25, 0, bring up. So, naging 50 itong denominator. Pagkatapos ito ay divisible pareho by 3. So, 6 divided by 3 equals 2. 1 naman itong numerator. So, ang sagot ay 1 over 2 times 50 equals 100. Itong letter U, inassign natin siya as 1 over x kung matatandaan natin dito. So, ibalik natin siya. Ang U ay 1 over x equals 1 over 100. So, kapag nag-cross multiply tayo dito, ang sagot dapat dyan ay x equals 100. Ngayon, meron na tayong pwedeng i-substitute na letter x dito sa either equation 1 or equation 2. Piliin natin tong ito na lang na equation. Or kahit ito, 300 over x. So, 300 over x plus 200 over y equals
11 over 2. So, substitute natin tong x dito sa equation na to. So, merong 100 dito plus 200 over y equals 11 over 2. 3 plus 200 over y equals 11 over 2. 200 over y equals 11 over 2 minus 3. So, etong 3 equal siya sa 6 over 2. So, 11 over 2 minus 6 over 2 equals 5 over 2. So, 200 over y equals 5 over 2. Cross multiply natin equals merong dapat tayong 2y equals to 400. Actually, 5y dapat. 5y equals to 400. Divide both sides by 5. So, dapat makakakuha tayo ng y equals to 80. So, finally, makakonclude natin na meron tayong value na x equals to 100 at y equals to 80. So, kapag balikan natin itong mga inassign natin, ang speed ng train ay 100 kasi ayan yung letter x natin. Pagkatapos, yung y naman ay 80. So, medyo napahaba ang item na to kasi natagalan tayo dito sa pagsasolve ng systems of linear equation. So, actually, ang mahalaga lang naman dito ay kung paano natin isa-set up or ita-translate itong statements into mathematical equation. So, ang nagmamatter lang talaga significantly ay kung paano natin i-solve yung mga na-translate natin. So, proceed na tayo sa next item. I-consider naman natin ang item na to as item number 3. Jaro travels 600 kilometers partly by train and partly by car. If he covers 400 kilometers by train and the rest by car, so ibig sabihin meron pa siyang 200 na kilometers na travel by car. It takes him 6 hours and 30 minutes, or in other words, 6.5 hours. But if he travels 200 kilometers by train and 400 kilometers by car, he takes 30 minutes longer. So, find the speed of train and that of car. So, gagamitin ulit natin yung formula na ginamit natin sa previous item na speed equals to distance over time. Pagkatapos, ang total time ay equals time equals to distance over speed. So, katulad na lamang ng previous item, meron siyang dalawang means na pinag-travel. So, una ay sabihin natin na ang speed ng train ay letter X. Pagkatapos, ang speed naman ng car ay letter Y. So, kapag ang means niya ay 400 kilometers by train yung distance at 200 by car, magiging ganito siya. 400 over x, kasi ito ang formula na ginamit natin. So, ang distance na trinavel ng train ay 400, pagkatapos ang speed niya ay inassign natin by x, plus speed ng car ay yun natira. So, ibig sabihin 200 over y equals total time niya. So, ang time dito ay 6.5 minutes. 6.5 hours rather. So, ang 6.5, kapag i-convert natin siya into fraction, kasi sa equation, hindi natin gugustuhin na magkaroon ng decimal point itong
either side ng equation. So, 6.5 over 1 equals 65 over 10. Parehong numerator at denominator ay divisible by 5. So, 65 divided by 5 equals 1, 5, 15, 13. So, 13 over 2. So, isulat na lang natin sa magkaparehong color. 13 over 2. So, para di natin makalimutan, ito ay equals siya sa 6.5 hours. Ito ang unang statement natin. Samantalang, kapag nag-travel siya ng 200 kilometers by train, so, ang distance niya ay 200, tapos ang speed ay x, plus yung remaining ay by car. So, ibig sabihin 400 over y. Madadagdagan lang siya ng 30 minutes. 30 minutes longer. Ibig sabihin, 6.5 plus 0.5 ay 7. Equals 7. Ang main na tanong, ano yung speed ng train at ng car? So, hanapin natin itong x and y. So, sa ganito, pwede natin gamitin ang either substitution method or elimination method. So, mapapansin natin na halos related lang siya sa previous item. Sadyang mas komplikado lang ang steps ng elimination dun sa previous item compared dito. Kasi dito, mapapansin natin na madali lang nating ma-eliminate ang either variable, either x or y. So, kapag pipiliin natin i-eliminate itong letter y, i-multiply lang natin by negative 2 itong equation 1. Sabihin natin itong equation 1 at equation 2. Multiply natin both sides ito by negative 2. So, kapag i-distribute natin, ang mangyari ay magiging negative 800 over x, negative 2 times 200 over y ay magiging negative 400 over y equals, mag-cancel out lang itong sa right hand side, kaya ang mangyari dyan ay negative 13. Ngayon, ipag-add na lang natin to. Mapapansin natin na pwede na natin eliminate itong letter y. So, tanggalin na natin yan. Ang mangyari ngayon, 200 over x minus 800 over x. So, meron tayo negative 600 over x equals negative 6, itong right hand side. Ngayon, cross-multiply natin, merong negative 6x equals to negative 600. Divide both sides by negative 6. Kaya ang mangyari, final answer ay x equals 100. Ngayon, pili tayo sa either equation 1 or equation 2. Kung saan natin pwede i-substitute itong x. So, sa tingin natin, mas mapapadali ang buhay natin kapag piliin natin itong equation 2 kasi hindi fraction itong right hand side. So, dito na natin isulat sa gilid. Equation 2 ay 200 over 100 plus 400 over y equals 7. 200 over 100 equals to 2. I-transpose natin dito, magiging negative 2. So, 400 over y equals 7 minus 2. So, 400 over y equals to 5. Cross multiply. 5y equals to 400. Divide both sides by 5. So, y equals to 80. Ngayon, mapapansin natin na ang x equals to 100 at ang y equals to 80. Kapag nag-travel siya through train, ang speed ay 100 km per hour. Samantalang kapag sa car, 80 km per hour. So, ayan dapat ang final answer para sa item na to. I-take naman natin ang item na to as item number 4. So, as usual, similar pa rin yung formula na gagamitin natin dito. Sabihin natin na S is for speed, D is for distance, pagkatapos T is for time. Para mas mapadali itong
usapan natin. So, t equals to distance over speed. Pagkatapos, distance equals to speed times time. Ayan na lang. So, kung babasahin natin yung problem, a man walks certain distance with certain speed. If he walks 1/2 kilometer per hour faster, he takes 1 hour less. But if he walks 1 kilometer per hour slower, he takes 3 more hours. Find the distance covered by the man and his original rate of walking. So, ilalet natin yung S as yung original rate niya, pagkatapos yung distance as original distance. So, meron tayong dalawang phases dito. Yung dalawang phases na yon, isa sa kanila ay ang slow pace at saka yung fast pace. So, kapag sinabing faster, ay ito yung magiging speed niya. Ang speed niya ay naging s plus 1/2. Samantalang yung time niya ay nandito, 1 hour less. So, ang time ay naging t minus 1. Samantalang kapag slower pace, anong nangyari ay ang speed niya ay 1 kilometers per hour slower. So, ang s ay naging s minus 1, samantalang ang time ay naging takes 3 more hours. So, naging t plus 3. Ngayon, hanapin natin yung distance covered by the man at saka yung original rate of walking niya or yung letter S. Hanapin natin yon. So, hanapin natin yung distance niya sa faster at saka sa slow pace. So, distance equals to st. Kapag babasehan natin tong faster pace, ang S ay equal siya sa S plus 1/2 times itong letter T na T minus 1. Sabihin natin na ito ang equation 1. Samantalang, kapag slow pace, ST, ito yung distance, equals to S minus 1 times T plus 3. Sabihin natin itong equation 2. Ngayon, subukan nating isimplify ang magkaparehong equation. Kapag isimplify natin itong equation 1, ang mangyari ay ST equals to FOIL method, ST minus S plus 1/2 T minus 1/2. So, ito ang naging equation 1 natin. Kapag isimplify natin, mapapansin natin na merong ST sa magkaparehong side ng equation. So, cancel out na yan. Ang nangyari ay, pwede natin i-transpose tong letter S sa left-hand side, kaya S equals to 1/2 T minus 1/2. Sabihin natin, ito na ang bagong equation 1 natin. Equation 1 prime. So, sa equation 2, kapag i-simplify naman natin yan, katulad ng ginawa natin sa equation 1, ST equals FOIL method, S times T equals ST, S times 3 equals positive 3S, so negative 1 times T, negative T, negative 1 times 3 equals negative 3. Katulad na lamang ng nangyari sa equation 1 natin, nag-cancel out na lamang itong dalawang ST kasi magkapareho sila ng sign sa both sides. So, ngayon, meron tayong pwede i-transpose na negative t at saka negative 3 sa left-hand side. So, ang mangyari ay 3s equals to t plus 3. Sabihin natin, ito na ang bagong equation 2 natin or equation 2 prime. Ngayon, meron tayong letter S sa equation 1. Pwede natin siyang i-substitute actually dito sa equation 2 prime. So, ang mangyari ay 3 times 1/2 T minus 1/2 equals to T plus 3. Simplify na lang natin, kaya ang mangyari ay 3 over 2 T minus 3 halves equals to 3 plus 3.
Kasi dinistribute lang natin itong 3 dito sa loob ng parenthesis. Ngayon, ilipat natin tong letter T dito sa kabila. Kaya ang nangyari ay 3 halves T minus T equals to 3 plus 3 halves. So, naging 1 half T equals to 6 over 2. So, naging 9 over 2. Kasi itong 3, pwede siyang maging equal siya sa 6 over 2. Pagkatapos, 6 over 2 plus 3 over 2 equals 9 over 2. So, ito, pwede rin siyang maging 2 over 2. So, 3 minus 2 equals 1. Copy natin yung 2. Ngayon, pwede na mag-cancel out itong 2 natin on both sides. Kaya ang nangyari ay T equals to 9. Meron na tayong isang na-solve, yung letter T. So, 9 ang value natin doon. So, ang distance niya, pwede natin siyang i-substitute dito sa equation 2 prime. Dito. Pwede natin siya i-substitute dito. So, ang nangyari ay 3s equals, yung t natin, kung babalikan natin ay number 9. 9 ang value niya plus 3. So, 3s equals to 12. Divide both sides by 3. Cancel out. So, s equals 4. So, meron na tayong value ng speed na 4, pagkatapos yung time ay 9. So, ang sagot dito sa original rate of walking ay 4. Ano naman kaya ang distance? Distance covered. So, ang S natin kanina ay 4. Pagkatapos, yung time ay 9. 4 times 9 equals 36. Ibig sabihin, ang sagot dapat dito, ang distance ay 36. Samantalang, ang rate of walking ay 4. Ayan ang sagot dito. Final answer. Consider natin ito as last item para sa tutorial video na to. Number 5. A car goes uphill at the rate of 30 kilometers an hour and downhill at the rate of 50 kilometers an hour. After 15 hours, it has covered 650 kilometers. How long did it go downhill and uphill, respectively? So, merong dalawang phases na pagbiyahe na itong car. Uphill at saka downhill. Ang sum ng distances nun ay naging 650 kilometers. So, kung isusulat natin, distance na na-cover dun sa uphill plus distance na na-cover dun sa downhill equals 650 kilometers. So, sa pagkakalam natin, meron tayong formula na speed equals to distance over time. Kung i-cross multiply natin to, makukuha natin ay d equals to speed times time. So, sulat natin dito, speed niya uphill ay 30 times yung time niya ay letter T. So, ibig sabihin, nag-assign lang tayo ng T na time niya uphill. Pagkatapos naman, nung downhill, ang speed niya downhill ay 50 kilometers. Pagkatapos, sinabi dito na na-cover niya sa lahat ng buong biyahe niya 15 hours. Yun. Pagkatapos, nagbiyahe na siya T hours dito uphill. So, ibig sabihin, downhill, 15 minus T equals 650.
Ngayon, hanapin natin tong letter t. Solve for letter t. So, 30t plus 50 times 15 equals, so, dito na lang sa gilid, yung scratch, 0, 25, 50. So, 750 minus 50t equals to 650. Combine natin ang like terms. So, 30t minus 50t equals to negative 20t equals to 650 minus 750. Kasi, transpose lang natin itong 750 sa right hand side. Negative 20t equals to negative 100. Divide both sides by negative 20. So, t equals to 5 hours. So, ito yung sagot sa unang tanong dito. Actually, yung inassign pala natin dito. Yung t ay yung time niya uphill. So, ibig sabihin, nung pa-uphill siya ay 5 hours. Pagkatapos, previously, inassign natin na ang time downhill ay 15 minus t. Kasi nag-travel na siya pa-uphill ng t hours. Pagkatapos, ibabawas dun sa total time na 15 hours para sa downhill. So, 15 minus 5. So, ito yung t natin. 15 minus t equals 10 hours. Ito naman yung time sa downhill. So, kung wala nang ibang sasagutan na questions dito, ayan lamang para sa video na to. Salamat sa panonood.